Magandang gabi po mga kababayan. Ngayon po ay araw ng linggo, Mayo 19, 2024. Ang tatalakayin ko po ngayon na maikli ay ang tungkol po sa pagdinig o patuloy na pagdinig ng Senado na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa, ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Tungkol po doon, sinasabi nila na di umano'y PDLX. Na para sa akin, hindi po dapat PDLX ito sapagkat gaya po ng aking pagsubaybay sa mga tatlong hearing na sunod-sunod, napatunayan ko po na wala pong ganong dokumento ang umiiral ang sabi po ng PDEA. Kaya hindi po dapat ito PDLX. Magbibigay po ako ng komentaryo at reaksyon tungkol dyan. Noong nakalipas na Mayo 13 sa pagdinig, ay question ni si Senador Jinggoy Estrada ang kredibilidad ng testimonya ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales. Ayon kay Jinggoy, dapat ay wala na pong puwang sa pagdinig itong si Jonathan Morales sapagkat puro hearsay ang kanyang mga testimonya. Kapag ang tanong sa kanya ay tungkol na sa katotohanan, aba, nang dami nitong mga alibay mayroon itong mga salita na sinasabi, ano ilang yan naman anak ng talbos ng kamote. Ay nako, alam niyo po mga kababayan, dapat po itong pagdinig para sa akin, personal kong pananaw at maging ng mga nasa ibang ahensya ng gobyerno, lalo na po ang Kongreso, dapat po ito tuldukan na ni Senator Bato de la Rosa bukas, Lunes, Mayo 20. Dumaluman o hindi ang mga ipinatawag niya, dapat po isara na niyang pagdinig na yan sapagkat base sa pag-aanalisa ng mga congressman, ito po ay pagsasayang lamang ng pera ng mga taxpayer at oras. Una, wala pong napatunayan si Jonathan Morales base sa aking pagsubaybay sa tatlong hearing. Puro lamang mga alibay at mga hearsay na hindi naman dapat ito patulan. Gaya halimbawa nitong video na naman na iniharap nung nakaraang pagdinig, ito po ay wala nang kaugnayan dyan sa tinatalakay nilang usapin Ang usapin ay tungkol di umano sa paggamit ng Pangulong Bongbong Marcos ng illegal na droga. Subalit nalilis na ng usapan Aakalain niyo po ba pati ba naman yung video na ginawa nila Jonathan Morales, patulan pa yan doon sa Senate hearing, samantalang hindi na dapat ganun. At ang mga miyembro ng committee ni Senator Bato de la Rosa, tulad halimbawa ni Chis Escudero, ay nagnanais din na tigilan na ang mga pagdinig sapagkat wala naman napapatunayan. At itong pagdinig na to, bagamat sinasabing in aid of legislation, hindi naman ito nangangailangan ng truthfulness mula sa mga resource person Kukuha ka lang dapat dito ng mga inputs mula sa inyong inimbitahan ng mga resource person para ka makagawa ng batas o
makapag-amyenda. Hindi ka po dito naghahanap ng katotohanan. Ang nangyayari dito, katotohanan ang hinahanap na hindi naman mahanap sapagkat puro kasinungalingan itong si Jonathan Morales. Kaya inaasahan ko na tutuldo ka na ni Senator Bato de la Rosa bukas ang pagdinig nito. Dapat huli na yan. Pero napanood ko po sa interview ni Ted Filon at ni DJ Chacha sa News 5. Nakapanayam si Senator Bato de la Rosa na ang sabi ng tanong ni Ted Filon na hanggang saan ba itong pagdinig? Ang sagot ni Senator Bato de la Rosa kaya na kailangan daw dumalo yung mga inibitahan, lalo na po si dating Executive Secretary Paquito Ochoa. Nag-follow up question si Ted Filon. Ang sabi, papaano po kung hindi na dumalo si Paquito Ochoa? Nangangahulugan po ba na magkakaroon ito ng sabpina o magpapatuloy pa ang pagdinig? Ang sagot naman ni Ronald Bato de la Rosa, maaring magpatuloy, maaring wakasan na niya. Subalit ang isa sa mga nakatawag ng pansin sa akin nung tanungin na si Senator Bato de la Rosa na kung naniniwala ba siya doon sa dokumento na authentic. Itahasan po niya itong sinabi na authentic talaga At hindi rin naman ako nagtatanga na sapagkat sa mga nakalipas na mga pagdinig, malinaw na ang kanyang mga pahayag na di umano ay authentic ang dokumento. Senator Bato de la Rosa, tigilan niyo na po ang pagdinig sa Senado sapagkat kawawa naman po ang pera ng mga taxpayers at yung oras niyo po. Bagamat malaya ka naman sa pagtupad ng iyong tungkulin bilang isang senador, dito po ay nawawala na yata o hindi ko alam kung nakalimutan mo na ba ang tinatawag na rules of evidence na alam ko namang binabasa mo ito nung ikaw ay pulis pa. Sa rules of evidence, yung hearsay hindi na dapat pinapansin yan Yan po ay tinatawag na inadmissible to the court. Ibig sabihin, hindi po yung tinatanggap sa korte kung korte ang pag-uusapan. Lalo na dyan sa Senado. Wala na pong puwang yan. Isang uri lang po yan ng basura ayon kay Senator Ping Lacson doon sa panayam niya sa mga mamamahayag. At itong si Jonathan Morales, napakatindi nito ng mga kasinungalingan Kapag direktang tinatanong siya tungkol sa katotohanan, lalo na sa kanyang pagkatao, daming alibay nito Ang kanyang mga words na lagi kong natatandaan kapag hindi na niya masagot yung tanong ng isang nagtatanong na senador, miyembro ng committee. Ito lang ang kanyang mga salita Hindi po kasi po pwede, ganun Tapos, ganun no? Ganun no? Pang-asar lang si Morales Wala talagang kabuhay-buhay. Anak ng talbos ng kamote. By the way, hanggang dito na lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat nga pala muli sa mga followers ko at mga subscribers. Bukas po ay susubaybayan ko muli ang pagdinig ng Senado tungkol po dito sa walang katapusang PDLX. Maraming salamat po. At siya nga pala, maihabol ko lang. Dahil itong babaeng si Maharlika, itong si Claire Eden Contreras, na nagpapatawag na Maharlika, patuloy ito sa kanyang mga salitang pulburon. Aba, alang niya naman. 4 years ka pa magdadaldal, hindi mo makukuha yung gusto mo. Yung challenge, may challenge ka na naman magpa-drug test magpa-drug test daw si Presidente Bongbong Marcos. Malabong mangyari yan, malabo kang pagbigyan. Sino ka para pagbigyan?
yun ay hindi po nangangailangan. Yung bintang mo na nagpupulburon hanggang ngayon, puro salita lang kayo ni Morales. Puro lang kayong daldal. Ang totoo niyan, Marlica, ako man ay nagpupulburon din eh. Ha? Nagpupulburon din ako. Baka hindi mo alam. Ito, pulburon, no? Pulburon, kumakain ako. Yan, Marlica, nagpupulburon ako. Baka isumbong mo ako sa PDEA, nakahanda naman ako. Ang tindi ng babaeng ito. Ang tindi ng puot sa puso nito laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya ang naging dahilan sa kanyang patuloy na pagdadaldal sa kanyang mga social media? Baka naman katulad din ito ni Morales na isang joke box din. Na kapag ka nahuhulugan ng pera, kumakanta. Kahit anong kanta, sabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Baka nga kagrupo ito ni Morales na isang joke box. Ang sabi nga ni Senator Ping Lacson, si Morales daw ay miyembro ng joke box gang. May ka sa mukha mo, Morales. Naaatim mo bang pakainin ng pamilya mo sa mga ganyang mga pagsisinungaling mo sa publiko? Maliwanag na kasinungalingan ng mga testimonya mo? Ay, nako. Buhay nga naman. Yan, by the way, hanggang niya lang po. Bye-bye po.